Purihin po ang Panginoon at magkakasama tayo ngayon. Nung sabi ko, parang ang tagal ng isang linggo kapag, di ba 2 linggo tayong walang prayer meeting. Sabi ko, ba't ganun? Parang basta iba yung pakiramdam ko nung 2 linggo tayo na walang prayer meeting. Kumbaga parang na-miss ba yung prayer meeting? Hindi ko maintindihan. Basta parang there's something na nakakapanibago pag wala palang prayer meeting, yung kumbaga midweek service. Okay, and salamat sa Panginoon, nandito po tayo muli. Pwede po ba tayong tumayo? Awitan natin ang Panginoon, kay buti-buti mo, Panginoon. But first, let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po at muli kami nakadako sa iyong sambahan para magpanalanginan sa isa't isa. Patnubayan mo po, gabayan mo ang bawat isa sa amin, Lord. Let your Holy Spirit move. In Jesus' name we pray, Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon. Awitin po natin ito ng talagang may pagpapasalamat sa Panginoon. Talagang merong kagalakan at pag-ibig sa Kanya. Sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Yes, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Ngunit sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan.
ka, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Tunay kang dakila, maluwalhati, makapangyarihan, hindi nagbabago na aming Diyos. Salamat po sa iyo, Lord. Lahat ng ito, papuri, parangal, pasasalamat, tanging sa iyong pangalan lamang, Lord. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po bawat isa. Meron po bang gustong mag-testimony? Magbigay ng kapurihan sa Panginoon? Baka meron tayong hindi pa naipagpasalamat sa Panginoon last year na gusto po nating ipagpasalamat. Tama yung sinabi ni Sister Malo kanina, nung wala tayong prayer meeting na 2 sunod. Bago ko nalaman na wala tayong prayer meeting nun, excited akong umattend nun. Dahil marami nga, para bang ang dami mong gusto din ipagpasalamat sa Lord dahil matatapos na yung taon na yun, lalo na nung New Year, di ba? Sabi ko, gusto ko akong umattend, kaso wala talaga na, di ba? So, pero kahit naman wala yun, pwede naman talaga tayo mag-pray, nagpapasalamat yung sarili natin. Pero minsan, mas masarap din yung bino-voice out mo, pinaparinig mo, hindi yung nagyayabang ka. So, ako, ang pagpapasalamat ko sa Lord, yung buong taon na yun. So, hindi ko talaga maintindihan yung mga nangyari sa buong taon na yun eh. Kahit mapakaraming problema. So, hindi ko pwede sa inyong isa-isahin. Pero si Lord nakakaalam na basta ang importante, lagi akong gusto mag-testimony sa Kanya. Yung ganito lang, magpasalamat ako sa Lord dahil yung nangyari sa akin nung, di ba yung nangyari na short film, kahit na wala dito yung mga kasama natin, kahit ilan lang tayo, yung pinaranas niya sa akin na yon, kahit nasabihin mo na nakakahiya, sabi makakahiya, pero hindi pala nakakahiya. Kasi ginawa ko yung para sa Lord. At saka sabi ko nga, kaya nga excited ako nung time na yun na wala tayong prayer meeting. Gusto ko talagang ipagpasalamat yun ng maririnig talaga ng nyo. Pero sabi ko, Lord, thank you Lord sa binigay mong galak sa akin. Yung galak kasi, iba yung binigay niya, hindi lang saya, kundi yung galak. Yung isang taon na yon, kahit na maraming problema, pero pinaranas niya sa akin na lagi lang siyang sa akin nakatabi. Lagi lang siya sa akin hindi niya ako pinababayaan kahit maraming problema ng time na yon. Tapos yung pinakahuli, yun nga, naranasan ko na yung ginawa natin short film. Tuwan-tuwa ako doon, hindi ko akalaan yun. Kaya habang naka-e-bike ako noon, traffic, napapangiti talaga ako. Tapos nasabihin ko sa Lord, Lord, talagang napakaano mo sa akin. Tutuwa talaga ako. Kaya lang ko, konti tayo, pero okay lang yun. Basta mahalaga, alam ni Lord yung puso ko, bakit ko nagawa yun. Natutuwa ako sa kanya, binigyan niya ako ng award. Hindi yung prize na worth 500, hindi yun. Iba yung pakiramdam. Kaya, thank you Lord. To God be the glory po. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord kasi umpisa pa lang or hindi pa natatapos yung taong 2025, papasok pa lang yung 2026. Pinakita na ng Lord yung pag-iingat niya. Yun. Hindi lang sa akin, kundi sa pamilya kasi nung galing kami ng 31 sa Rafaela, umuwi kami ng bahay. Mas nauna kami. No, alam naman natin putukan. Siyempre, yung matatanda ayaw nila ng naghihiwalay ang taon sa ibang bahay. Gusto nila bumalik sa bahay. So, nung bumalik kami sa bahay, mga 11 na siguro noon, no? Nakauwi kami, basta past 11 na. So, kaming tatlo lang, si tatay, ako, si nanay. Pagpasok namin ng bahay, okay lang. Tapos, mas nauna si nanay na humiga, mga around mga 11, siguro mga 11:30 na nun. Mga ilang minuto lang. Nagsimula ng putukan. So normal naman talaga puputukan yun. Pero meron akong nadinig na putok na malapit lang talaga. Yung pader lang, yung pagitan actually. So sabi ko, ano lang yan, talagang normal yan. Dalawang magkasunod, ang interval mga minuto, hindi siya yung parang hudas na
ganyan, parang Armalite, hindi. So, sabi ko, okay lang. Ang naisip ko agad nung tatay ko, si tatay nasa sala. Sabi ko, bumaba ako, sabi ko, Tay, dito ka na sa sa amin, tumabi, sa kwarto nila Noemi. Sabi niya, ayaw daw niya. Okay lang daw siya dun. Sa loob-loob ko, hindi kayo nabibingito sa sa ingay. Kasi ang lapit-lapit lang ng paputok. So, yung pala, talagang siya, hilos siya. And then, sabi ko, huwag kang pupunta sa taas. Kasi second floor, dun sa tinutulugan niyang kwarto. Kasi baka mamaya may ligaw na bala, syempre. Mas safe ka na, sige. Mas safe ka na dyan. At least is love. Kung meron man ligaw na bala, hindi tatagos. And then, nung pumunta na ako sa taas, may pumutok na isang malakas na putok. Yun. Pero hindi ko na rin siya pinansin. And then, kinaumagahan, maaga nagising si nanay, nakita niya yung yero dun sa mismong gilid ng papasok sa gate. Butas. Doon pala naghang ng paputok na napakalakas. Butas siya. Pumasok yung pulbura, pumasok yung mga papel sa loob ng parang yung sa gate namin. Sabi ko, ang galing lang, Lord, kung na-delete kami ng pasok doon sa looban namin. Kasi hindi namin makikita na meron pala doon sa kabilang bakuran yon. Tapos, walang warning kasi yung interval, hindi magkasunod. Talaga yung interval, medyo ilang minuto. Tapos, yung pagbukas mo ng gate na yan, kung sakto yon, malamang basag ang ulo mo, bungo mo sa sobrang lakas. Pero ang galing ng Lord, maaga kaming nakapasok ng bahay, tas hindi nag-react ang tatay ko kasi nga hilo siya. Tapos, hindi namin kasunod si Noemi, yung pamilya ni Noemi, na pumasok ng bahay namin. Nagpalipas sila talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi tapos hindi ko siya nabigyan ng warning, hindi ko siya naisip. Wala talaga. Kaya salamat sa Panginoon dahil end of 2025, beginning ng 2026, pinakita na ng Lord na that He is our protector and He's our really shelter, no? Nasa pag-iingat niya tayo. Kaya to God be the glory. And alam niyo po ba yung pakiramdam na magsasara yung taon tapos magbubukas yung bagong taon? may problema ka sumasalubong sa'yo, parang ganon. Pero salamat pa rin sa Panginoon kasi He's in control talaga. He's in control. Kaya to God be the glory. Parang ano pa ba yung bagay na ikatatakot natin? Basta si God yung kasama natin na sa bawat paghakbang natin, no? Siya yung andyan sa atin. Siya yung nauuna sa atin. And kahit nasa likuran, protected tayo. Shield tayo ng kanyang divine protection. Kaya salamat po talaga sa Panginoon. Meron pa po ba? Salamat sa Panginoon sa 2 linggo na bakasyon na ipinagkaloob niya sa amin. Dumating ako dun sa point na ano pa gagawin ko? Di ba ang sarap? Na-relax ako ng konti kahit paano. Tsaka, yun nga, na-miss ko yung 2 linggo na prayer meeting. Katulad nga ni Sister Jenny. Kasi sabi ko nga, ito pa yung time na walang pasok. Siguro mas maraming dadalo. Tapos ngayon wala. Parang ganon. Pero okay naman din. Salamat sa Panginoon. At nakakapag-pray naman tayo in family, di ba? Sama-sama. Yun po. Maraming salamat sa Panginoon. Na kung wala na po, tinatawagan ko na po si Brother Rodel.
dinay ko sa stage. May konti akong note sa cellphone. So magandang gabi po. So last year, meron naman tayong talagang mga date na naka-assign kung sino mag-exhort. Pero nung ang tanda ko, New Year, nag-notify na si Brother Arnold. Brother Rodel, first week, sinabi niya 7, ikaw mag-exhort. So, okay, iniisip ko na ngayon kung ano ang i-exhort ko. No? So bago mag end of the year, syempre chine-check ko din yung stand ko sa Lord. Ano yung hindi ko ginagawa. So ano yung dapat kong gawin. So yung sa pagche-check ko, kung ano yung babaguhin ko, siya ko di i-share sa inyo. Sige, start tayo sa panalangin. Panginoon, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, maraming salamat sa oras na ito. Sa pagkakataon upang maibahagi, O God, ang iyong salita. Kayo po ang manguna sa amin, O God, ang iyong salita ang mataas, O God, sa gabing ito, O God. Kayo po ang magpala, kayo po ang gumabay sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, ang topic natin sa gabing ito, yung about prayer. So, medyo bihira nating marinig tong topic about prayer sa mga preacher. Kahit siguro sa ibang church. Siyempre, prayer simply means asking God. So, merong iba-ibang klase ng panalangin. Like halimbawa yung mga intercessor, prayer in tongues. So, yung mga prayers ng mga elders. Pero ang topic natin ngayon about yung personal prayers natin, yung sa buhay natin. So, doon lang tayo sa gabing ito. Yun yung pag-aaralan natin. So marami tayong time every day. Sa una pala, kaya ko sinasabi na chine-check ko, merong mga points merong panahon sa buhay natin na mainit tayo, di ba? Pag mainit tayo, halimbawa, ikaw bagong tumanggap sa Panginoon or merong ginawa sa'yo, on fire ka, marami kang active ka, lahat ginagawa mo. So, bukod doon sa pagiging active mo, talagang hinahanap mo siya. So, naranasan ko yun. And then, iba yung, may na-experience din ako about yung prayer life ko. So, that time kasi, may Bible reading ako ng mga 5 chapter a day. Kung nag-miss ako, papalitan ko yon. Kung halimbawa hindi ako nagbasa kahapon, 10 ang babasahin ko ngayon. So hanggang alas 12 lang yon, siyempre, gano'n. So ang kinakailangan, maging para hindi ka dumami yung babasahin mo, kinakailangan araw-araw magawa mo 'yon. So, ang thinking ko pa noon, kinakailangan naiintindihan ko yung binasa ko. Meron kang alam mo yung insight nung binasa mo na 'yon. So, hindi yung basta nagbasa ka lang. So, sa Bible reading, kahit naman sa mga books, pag binasa mo, maliit na percentage yun may iiwan sa mind mo talaga. Kung halimbawa, sabihin natin na binasa mo yung isang book, kahit sa advertisement, pagka nabasa mo siya sa wall, parang 3% yata niyan may iiwan sa mind mo. So kung continuous mo pala binabasa ang Bible,
3%, 3%, so marami naiiwan. Pero kung mas malaki ang memory mo, mas maraming maiiwan sa mind mo. Kaya sabi sa Bible meditate it day and night. So, meditate it day and night. Siyempre, gagawin din natin. So, ganun nga, meron akong 5 chapter a day, and then, yung prayer ko, meron akong, Friday yata yun, may Friday ako, afternoon, fasting yon. Every Friday yon. So, nasa Pasig, ang tanda ko, nasa Pasig pa ako noon. And then, habang ginagawa ko yon, active ako sa church noon. Habang ginagawa ko yon, then, makikilala mo siya. Makikilala mo yung Lord din hanggang sa dumating yung time na siya na yung nag-guide sa'yo. Meron time na, anong sabi sa Bible, unahin mo siya. So, yung prayer ko, every morning, kuminsan siya gumigising sa akin. Kakalabitin ka, I don't understand, pray in tongues. Then after na matapos pag nag-pray ako hanggang sa, parang mahihikab ka. Then pag natapos ako, manonotice ko yung time, halos everyday is parehas ng oras. So ibig sabihin, habang hinahanap mo siya, iga-guide ka niya. Magpapakilala sa iyo, kumbaga aakayin ka, sige, ituloy mo yan. Sige, ituloy mo yan. So, this year naman, bago matapos, nakaraan, nitong December, nawala yun eh. Lord, gusto kong maging, gusto ko ulit maranasan yung ganon. Ikaw ang maging pangunahin ko, ganon. May pagpasalamat ko yung mga bagay na gagawin mo sa akin, yung mga bagay na gagawin mo, yung bago mo palang gawin, at saka yung ibibigay sa'yo, ganon. And then yung protection, later, i-discuss natin kung nawala. So, prayer means simply asking God. So, kumusta ba yung prayer natin sa Panginoon? So, marami tayong oras. Meron tayong 24 hours a day. Pwedeng busy tayo sa yung everyday natin. Pwedeng nanonood ng TV, pwedeng nanonood ng drama, pwedeng mamasyal. So, nalilibang tayo, pero yung prayer time, madalas nawawala. So, gaano ba ka-importante yung prayer time natin sa buhay natin? So, God's giving connected to prayer. Ibig sabihin, lahat ng promises niya, hihingin pa natin sa panalangin. Hihingin natin sa panalangin. Kung desire mo yung ganitong gusto ko magkaroon ng TV, gusto ko magkaroon ng bahay, hihingin mo pa sa Panginoon all the promises na ng God niya, kung maglilingod ka, kung tatawag lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo, pero hihingin pa rin natin sa Panginoon. And this is a command. Hindi siya optional. Hindi ba? Hindi siya, isa sang command. Pag meron kang hihingin, ano sabi? Hingin mo. Hanggat di binibigay sa'yo, don't give up. Pray continually. Hindi ba? Kung mababasa natin sa Bible. And then sabi niya sa James, you have not because you ask not. Wala, hindi mo makuha dahil hindi mo naman hinihingi eh.
kaligtasan, ano yung kaligtasan? Maliligtas ka, ginawa na niya ng way ng kaligtasan, pero kung hindi ka nag-pray para tanggapin mo siya, hindi mo rin nakuha. Yung blessing, ganon, gusto natin magkaroon ng ganon, pero hindi naman natin hiningi. And that's why the Bible said, you have not because you ask not. And sa 1 Thessalonians 5:17, sabi niya, pray without ceasing. Pray continually. So prayer continually is our safe. So, kasi yung prayer, yung stand natin sa Panginoon, yung boundary ng worldly at saka ng spiritual life natin, masyado siyang close eh. Kumbaga sa FB, worldly, nakalagay lang worldly at saka madalas hindi pa nakita na yes or no. Isang click mo lang eh, kung ano yung pinili mo, yun ang mangyayari sa'yo. And then, ganun tayo eh. Isang pagkakamali natin, nasilat na tayo. Pero, yung worldly, sandali lang siyang, yung worldly, madaling mangyari sa buhay natin. Pero yung spiritual life natin, kung okay, kung maayos yung stand natin sa Lord, secure tayo. Sabi sa Psalm 91, He that dwelleth the secret place of God. Ano sabi? Magmula, kung babasahin natin, matagal tayo. Ilang minuto lang yung sabi sa akin, 10 to 15 minutes. So kung babasahin natin, Psalm 91, verse 1 hanggang 16. So, kung protected tayo ng God, yung lahat ng blessing na yon, lahat ng protection na yon, yun yung gagawin sa atin ng Panginoon. Gaya nung nangyari nangyari kay Job. Si Job, kung babasahin nyo, verse 1 pa lang, si Job walang ministry, head of the family lang siya. Early in the morning, babangon siya para maghandog, manalangin. Sino ang pagpe-pray niya? Siya at ang pamilya niya. So, si Job, isa sang mayaman siya. Marami siyang alipin, marami siyang kawan. So, protected siya. Anong sabi nung tinest si Job? Nung tinest si Job, ang sabi ng Panginoon, nung hinamon si Satan, tinest si Job. Tinest siya, sige, galawin mo na lahat, wag mo lang siyang papatayin. Pero ang sabi ni God, kaya lang hindi mo masaling yan kasi sabi niya, dahil iniingatan mo siya. Kung babasahin na yung chapter 1, si Job, yung property niya, yung family niya, hindi nakikita ng enemy. Protected siya. Nasa kanya na-experience niya yung Psalm 91. Protected siya. Kumbaga, hindi nakikita ni enemy, invisible siya. Hindi siya masaling ni Satan. Sige, nung inalaw ng God na, sige, galawin mo na lahat. Same day, nagsasalita pa lang, dumating na yung mga alipin niya, yung ganitong kawan mo, nasunog, ganyan. Hindi pa natatapos, dumating pa yung ibang tauhan niya, yung ganito, nawala na. Nagkasugat-sugat siya, sinumpa siya ng asawa niya, and then
nawala lahat sa buhay niya. Then after na matapos yung trials na nung testing kay Job, ano nangyari sa kanya? Ibinalik ng Lord yung nawala sa kanya. Kung nawala siya ng 5,000 na cow, ginawan 10,000. Nawala yung mga anak niya, ibinalik yung anak niya. Ano sabi sa Bible, kung babalasahin niyo mga last chapter ng Job, binalik yung anak niyang babae, and sabi, nowhere in the land, walang katulad ang kanyang kagandahan sa balat ng lupa. So binalik uli ng Panginoon yung mga kinuha ni Satan. Pero kung papansin niyo, walang ministry si Job, head of the family. Faithful siya sa God, protected siya. Why? Every day, early in the morning, ipinagpe-pray niya yung kanyang family. Baka nakagawa ng kasalanan. So itong another chapter, another verse. So, kanina sinabi natin na yung boundary masyadong manipis lang. Pero yung side yung spiritual life natin masyadong matatag kung talagang naka-inline tayo, naka-incline tayo sa Lord. Ang enemy, ano sabi sa I think Peter, sabi niya, the enemy is like a roaring lion. So, mahanap siya ng pagkakataon na para malinlang kanya, masila kanya. And then sinabi sa Ezekiel, chapter 18, verse 24, yung gawa ng, isa rin sa gawa ng enemy. If a righteous person turns from their righteousness and commit sin, will they live? None of the righteous thing that person has done will not be remembered. So isang pagkakamali lang pala natin, nagkaroon tayo ng kasalanan. Mawawas out na yung ginawa mong mabuti. Kung Kristiyano ka na for 10 years, faithful ka sa Lord, nakagawa ka ng kasalanan, kalilimutan ng Panginoon yung nagawa mo. Natisod ka na ni Satan. So ganun ka-importante yung prayer sa buhay natin. Hindi pala tayo pwedeng mag-relax. Kinakailangan continually. I-check natin, hindi lang pala Wednesday prayer meeting. So every day, anong sa Bible? Early in the morning. Hihingin na natin yung guidance niya, hihingin na natin yung protection niya. So, ganun kahalaga yung prayers natin. Personal prayers natin, hindi yung mga about ministry, about magpe-pray ka, intercessor, pagpe-pray yung mga buong church, mga church member, yung personal prayers natin. So ganun pala ka-importante. So yun yung hinihingi ko din kay Lord. Lord, gaya ng dati, sa umaga pa lamang maihingi ko ng gabay yung mga gagawin ko, maipagpasalamat ko yung mga bagay na gagawin mo. And protection sa family mo, protection do sa kung ikaw lalabas, bibiyahe, protection mo do sa health mo. Isa rin sa sinisira ng enemy yung health mo. Pwedeng, di ba kung minsan pag hindi naka-attend ng church, ang daing ng members masakit kasi yung ganito ko di mo na ako makaka-attend. Di ba? So, ganun ka-importante yung prayers natin. So, yun din ang prayers ko sa
Lord, these years, dati ko naman siyang ginagawa, then gusto kong, so I start to pray again. Yung meditate na 5 chapter, parang mabigat na ngayon yung 5 chapter. Marami na pagkakaabalahan yung mga tao ngayon. Pero I tried na buklatin din yung Bible every day. At least 1 chapter a day. Kung marami kang time, faithfully, hindi yung basa ngayon, wala bukas, isang linggo, wala bukas, babayo. Pag gumagawa kasi ako ng Bible calendar, so pagka nabasa ko na, binibilugan ko na yon. Binibilugan ko na siya. Hindi pwede mag-advance para bukas relax lang ako. Gano'n. Kinakailangan everyday. So yung prayer mo everyday din. Para sa ipagpe-pray mo siyempre kung personal, family mo, protection ng family mo. Sa job nga kung babasahin nyo. And then, pinagpe-pray ko din yung katulad nung gano'n. Family mo, territory mo, kumbaga yung nasa paligid mo, kung ano yung trabaho nyo, trabaho ng family mo, anak mo. So, yun yung babantayan natin. Si Jesus, ganun din nung mag-ministry siya, di ba? Hanggang sa, di ba, nag-pray and fasting siya 40 days, 40 nights. After na mag-fasting siya, lumapit sa kanya ang diablo, tinokso siya. Hindi ba? So, ganun. Right, roaring lion, ganun. Tinokso siya. Anong sabi ni Jesus after nung tinokso siya? Away from me. Nung last day niya na bago siya ipako sa Gethsemane, alam niya na siya ipapako, nanalangin pa rin siya. Ano yung pinapanalangin niya na huwag siyang mapako? Hindi. Namalagpasan niya yung pagsubok, namalagpasan niya yung pagsubok. Yung mga kasama niya na disciple, anong sabi? Manalangin kayo. Hindi niya sinabi doon sa mga disciple na tulungan niyo naman akong manalangin. Ang sabi ni Jesus, manalangin kayo kahit isang oras nang mapaglabanan nyo. Nang mapaglabanan nyo yung temptation. Para sa kanila, yung ipagpe-pray niya, hindi para kay Jesus. So even Jesus, practice din niya yung prayer. Nung siya nasa ministry, magmi-ministry siya doon sa crowd. Ang pagdating ng hapon or umaga, iiwanan niya yung crowd na yon, pupunta siya doon sa ilang para manalangin. Hindi po ba? So ganun ganun ka-importante yung prayer life natin. So lagpas na yata ako sa 15 minutes. So sana magawa natin yung about ma-develop natin yung prayer life natin. Hindi lang doon sa personal natin. Then tayo din naman ng magsusulit dito, and then inaakala lang natin na okay pa lang lahat, and then parang nadadayaan natin yung sarili natin. So I check naman yung stand ko. Hindi ko naman sinasabi, pinag-pray ko na naki-amen ka, pero hindi mo alam, hindi naman pala papakinggan yung meron kang daladalang sin. So kung pray continually ka, meditate the word continually ka, makikita mo yung stand mo, mali ako rito, confess. Ang isang prayer lang na laging pakikinggan sa atin, yung prayer of sinner's prayer, dahil i-ask mo ng forgiveness. Pero kung magre-request tayo sa Lord, may dala-dala tayong sin, hindi niya pakikinggan.
So yun lang po sa gabing ito. Lord, maraming salamat sa iyong salita, O God. Sana ang iyong salita about this, your word na about prayer ay matanim, O God, sa aming puso, maging buhay na gawain sa bawat araw, O God, ng buhay namin. Mabantayan namin ang aming puso, O God, ang aming katatayuan, O God, sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at kayo po ang gumabay, O God. Kayo po ang magpala, O God, sa amin sa pangalan ng Panginoon Jesus.